Nagkasalpukan na nga ang puwersa ng Malaysian Police at ng grupo ng Sultanate of Sulu sa ilalim ni Rajamuda Kiram. Ayon sa Sabah Police, sumabot na sa 12 ang patay sa Royal Security Forces ni Sultan Jamalul Kiram III at 2 sundalong Malaysia naman ang namatay. Mula sa Lahad Datu, Sabah, magbabandila si Henry Omaga Diaz. Lalong naghigpit ng seguridad sa paligid ng bayan ng Tanduao matapos ang bakbakan kanina. Maging sa Lahad Datu na may 180 kilometro mula sa Tanduao, natatakot ang mga tao. Isinara ang mga tindahan. May nagpanic buying ng mga pagkain at maging sa gasolinahan. Lalo din naghigpit sa media. Pero mas maigpit sila sa mga banyagang media. Kinakailangan pa raw na kumuha ng permiso mula sa Kuala Lumpur. 3 oras na eroplano mula dito sa Lahad Datu bago makapag-interview ng mga opisyal ng mga pulis. Sarado na rin ang daan mula dito sa Lahad Datu patungo dun sa Tandao kung saan nangyari ang bakbakan. Nagtuturuan pa rin ang dalawang panig kung sino ang nagpasimula ng putok. Ayon sa pahayag ng Home Minister ng Sabah na si Datuk Seri Hishamuddin Hussein, namatay ang kanilang 2 sundalo ng paulanan ng mortar ang mga nakapaligid na pulis ng puwersa ni Kiram. Ayon naman kay Kiram, ang mga sundalong Malaysian ang unang lumusob. Ayon sa National News Agency ng Malaysia na Bernama, kinumpirma ni Malaysian Prime Minister Najib Razak na 12 ang patay na mga Pilipino mula sa grupo ni Kiram, habang 2 naman ang nasawi sa puwersa ng Malaysia at 3 ang sugatan. Ang mga Pinoy naman na ito na mula Tawi-Tawi, tuloy ang trabaho kahit pa natatakot sa mga nangyayari. Para sa Bandila, Henry Omaga Diaz, Sabah.